everyone! Good morning! Another day, another robo-robo na naman tayo. Anong hanap buhay natin today? Mag-isip muna ako. Alam nyo guys, nakaka-overwhelm yung kasi 'di ba 2 weeks ago, last week lang pala, galing kami ng Japan. 'Di ba? And ngayon, nafi-feel ko na talaga yung tinatawag nila na PJD, or that is Post-Japan Disorder. Ano ba yung Post-Japan Disorder na yan? My God! Ano mga simptomas niyan? Akala ko dati, Japan is just like, you know, another tourist country lang siya na pinupuntahan ng iba. Akala ko sa Thailand lang yung may maraming tourist. Yung Thailand yung must-go country. Doon ako nagtaka, bakit yung mga kakilala ko, yung mga ibang negosyante, bakit sila pabalik-balik ng Japan? Totoo pala yung chismis. Totoo pala yung post-Japan depression. So ano yun? Yung post-Japan depression, yun pala siya yung parang depressed ka na, nafe-feel mo na yung andito ka na sa Pilipinas, nagda-drive ka na, balik ka na sa normal life mo, balik trabaho ka na, kahit hindi ka naman negosyante, kahit empleyado ka lang, nasa desk mo ikaw. Yung feeling na nako-compare mo yung country mo sa Japan, kahit na anong country ka pa, kahit na Pilipinas ka pa, kung galing ka pa ng Thailand, galing ka ba ng Europe, galing ka ba ng kung saan-saan pa, USA, kahit saan ka galing na kontinente, kasi doon mo lang din talaga makikita sa Japan na ang daming tourist, ang daming iba't ibang lahi na ini-enjoy yung ganda, yung benefits bilang tourist sa Japan. Okay, I'll speak of the number one ha. Pagdating ko dito sa Jansan, syempre, or Pilipinas, hindi mo maiwasan. Number one, customer service. Iba talaga yung politeness. Sa aeroplano pa lang ha, sa Cebu Pacific. Ay, naisabi ko ba? Kasi Cebu Pacific naman talaga yung ano namin, yung sinakyan namin. So, I don't know how you experience it, but I am talking lang sa na-experience ko. So, sa aeroplano, ang galing ng customer service nung airlines or nung tawag niyan, yung Cebu Pacific counter. Or maybe because na din sa ano nila, hindi naman sa aeroplano mismo na dun sa counter lang, yung sa check-in counter. Kasi nagka-problema kami dun sa isang bag. Bumili kasi ako nung curler na di baterya. I wasn't thinking na maliit lang naman ito. So pwede kong i-check-in. Yun ba? Yung sa isip ko na ganun. So na-check pala nila, na-check-in na yung bagahe ni Princess. Pinatawag siya, paging Miss Princess Jane, please proceed here sa check-in counter kasi may i-open namin yung maleta mo, may hahanapin kami na item kasi po may na-alert sa amin from the x-ray machine na may item na kailangan ma-remove sa bag ninyo. So pinatawag siya politely. Alam nyo, napakaganda ng service nung Japanese na mag-open ng box. Well, lahat naman, simula dun sa handling nila nung pinapabalot namin sila ng boxes namin or nung bags namin. Ang ganda ng handling talaga, no? May kariton na nagbubuhat, yung machine na nag-iikot, basta systematic talaga. So, pinatawag na siya. So, bubuksan na nila, naka-gloves. Andun na nakatingin dapat si Princess. Dapat titingnan lang na walang may binawas, ganyan. So, mabuti na lang, maganda yung pagkapak ng bag niya. Syempre, yun dapat ang goal natin guys. Kung magbiyahe tayo, naka-ziplock and naka-grupo, naka-packing cubes yung mga bags natin. Okay. So, yun nga, inopen nila, nakita na yung binili ko na hair curler, hair straightener na di baterya na may, ang laman pala na battery noon, yung storage niya na maliit na battery, that is 3,200 mAh. Kailangan siyang i-remove doon sa loob ng bag. My God, kinakabahan ako kasi akala ko i-confiscate nila. Kasi di ba parang may mga ganong cases na i-confiscate nila pag hindi pag tawag niyan, pag ano ba yan? I-confiscate nila pag
nagkamali ka or mali mo or something na bagay na hindi pwedeng i-check-in tapos i-check-in mo. So they were nice enough, ginawa nila ng paraan, tinanggal nila yung baterya, binalik yung item sa bag, binigay sa akin ang baterya, pina-hand carry na lang yung battery, pero yung item nasa loob ng box. O diba, ganun naman talaga dapat mag-troubleshoot, hindi yung parang win-loss situation. So medyo may kaunting hassle dahil nga sa palpak. Nawala sa isip ko yung nakaka-overwhelm ba. Actually, ang dami kong palpak sa Japan travel. Later, i-discuss ko. For now, we will talk about post-Japan depression. So, yun na nga. So, from customer service, iba talaga ang customer service ng mga Japanese or anyone working in Japan. Number 2, syempre, pagbalik mo dito, magdadrive ka na ulit. Yung galing ka sa malamig na weather, may mainit din naman sa Japan na season, but yung inalisan namin ang lamig. Pagdating dito sa Jansan, literal na sun, sobrang init. My gosh. Grabe ang init-init talaga. And then, yung pag-alis ko, yung crudo, yung diesel ay 55 pesos pa lang. Pagbalik ko, 110 pesos na siya. Times 2. Yung time na yun, yung sa 55 pa lang nga, nagtitipid ka na. How much more ngayon? Sa 110, grabe, doble yung kayod. Mahina pa yung sales, hindi mo na alam kung saan minsan uhugot ng income, lahat na lang ng racket papasukan mo, may mga staff ka pa na babayaran. Okay yon, ang init, ang traffic. Number 3, traffic. Traffic, hindi systematic. May traffic light naman, pero yung nasa city namin, hindi marunong ang majority paano magsunod ng mga traffic rules. Example, no U-turn, nag-U-turn pa din sila. Example, stoplight pa, pero may iba beating the red light. Ang daming tricycle sa daan, ang daming motorsiklo sa daan, which sa Japan, hindi natin makikita. Halos kaunti lang ang sasakyan ang tumatakbo dahil ang mahal ng parking area, may bayad yung parking area nila. Hindi ka nakakabili ng sasakyan pag wala kang parking space. I-assess pa pala nila yun. 'Di ba? At yung mga sasakyan nila guys, ang liliit. Good for 1, good for 2 lang yung sasakyan nila. Wala silang pick up. Never ako may nakitang pick up na tumatakbo. Wala talaga, ang liliit. Ang cute ng mga sasakyan nila, hindi ko nga makita. Parang yung mga ice cream, Jetour ba yung nakikita ko mga brand. Parang ganun, pero mga Suzuki yung brand, ang halos na andoon. Meron naman silang mga, Alphard, yun. Yung mga pwede pang business na sasakyan. Pero commonly, yung mga tao doon guys, ang liit ng mga sasakyan nila. Walang mga motor na patakbo-takbo, okay? So, yun, nakakamiss. Number, na-miss ko na yung numbering. Next na maiko-compare ko, ang daan, sobrang linis. Na-witness ko talaga na vina-vacuum. Yung, siguro na i-delete ko na dito, hindi ko na ma-attach sa inyo. Parang na-story ko lang siya sa Facebook ko eh. So, yung daan is vina-vacuum siya. Yung kumukuha ng basura, nagva-vacuum din mismo yung truck nila. Yung sideways ang linis. Although some tourist spot areas o yung matao na talaga ng mga area, may mga kaunting dumi lang naman. Like yung mga upos ng sigarilyo. Yun, nakikita ko. Pero mabibilang mo lang 1, 2, ganyan. Next na napansin ko, yung malinis. Sa public stairs, yung mga daanan ng tren at saka bus, hagdan. Pati yung mga hagdanan guys, minamap at saka vina-vacuum. Kasi first time ko sa Japan, imagine, hindi ko ina-expect na makakapunta ako ng Japan. Ganun dapat ang Grace ko. Makakapunta ako ng Japan na ganito agad, yung agad-agad. Kaya nung nagkayayaan na pasa tayo for Japan, my God, hindi ko na inisip ang expenses. Diretso na agad. Go for Japan. Let's do this. Let's do it now. It's now or never. So, doon ko nakita talaga na grabe, ang ganda ng Japan. Okay? So, pag-arrive namin sa airport, yung immigration, yung smooth ng yung QR code, yung assessment, lahat-lahat, napaka-organized ng Japan. Okay? Next,
sumakit yung tiyan ko. Pag land pa lang ng eroplano, hindi ko na natiis talaga. Siguro sa change ng weather o siguro dahil sa excitement. Ang sakit ng tiyan ko, diretso ako CR. Akala ko, nakita ko naman yung mga CR na yan sa Thailand. Meron naman ganyan sa Thailand. Pero iba pa din talaga ang setup ng Japan. Bakit? Bakit iba ang setup ng Japan? Number 1, malaki ang space ng CR nila. Ba't ang pag-parking niya? Oh, for example, ito, may katabi akong nag-parking dito. Hinabol niya yung shade. So, hindi siya nakapag-parking ng maayos. Sa Japan, bawal yan. Sa Japan talaga guys, lahat ng parking area nila ay may linya talaga. Hindi ka pwede lumampas sa linya na yan. At saka automatic nakalak yung wheels mo agad kasi may bayad yung parking. Ay! Sorry. Binuksan ni Gracie. May bayad yung parking area nila. So, dito ko na lang sa sasakyan tatapusin. Hindi ko alam kung matatapos ko. Pinababa ko na lang muna kay Gracie yung mga gamit. Okay, sana tayo. Ang dami-dami kong gusto sabihin sa inyo. Okay, pag CR ko pa lang, wow! Ang lawak ng kanilang CR, ang linis ng kanilang CR. Yung pag-push mo nandun, di ba parang sa atin tinipid yung space ng CR, sa kanila hindi tinipid guys. Ang wide ng CR mo, pwede mo ipasok comfortably. Okay, maluwang pa yung trolley mo na maliit yung hand carry mo, pwede mo pa ipasok dun sa loob. Makakaupo ka ng maayos kasi yan, hindi ko lang sure kung ma-attach ko dito. I'll try na kaya kung ma-attach sa video na to yung CR nila, yung photo ng CR nila. Ang galing dahil ang daming pipindutan, very convenient, ang linis, ang dami mong, okay, may rear, okay, panlinis sa front, panlinis sa back, yung tissue automatic, at saka sila lang yung country na nakita ko na pwede i-flush yung tissue kasi sila mismo yung gumagawa ng tissue nila na flushable siya, na madaling ma-flush, madaling ma-dissolve ng water. Yun pa yung plus sa kanila. May instruction talaga na nakalagay na yung tissue pwede nyong i-flush. Huwag lang yung mga sanitary pads, mga diapers, okay? And then yung pipindutin mo, meron pa talagang privacy. Pwede pang magpindot ng privacy yun pag masama talaga yung tiyan mo, tapos may tunog yung pag-evac natin na may ganyan. Pag may tunog yon, syempre maririnig ng mga tao sa labas. So kung gusto mo na hindi nila marinig, may pipindutin ka doon na music. Yung music naman very aesthetic kasi yung music ay yung flash, tunog ng flash na nagfa-flash ng tubig. 'Di ba? So ano ka, matatawag mo talaga na CR, comfort room. Pero yun ang definition ko doon ay special comfort room, SCR. Kasi very comfortable talaga. Sabihin nyo na ignorante ako, yes I am. Kasi first time ko yun sa Japan, okay? And I'm very ignorant. And I'm very ignorant. Okay? Tanggap ko yun, which is totoo naman talaga. Next, CR, okay. Yung sumusundo sa mga tour namin, very polite. ATM ang usapan, ando na sa labas, 7:45, 7:30, sumundo sa amin sa labas ng airport, which is a class. Mga pagkain sa mini-mart nila, 7-Eleven, Family Mart, Lawson, very affordable. Makakakain ka lang. Syempre, hindi yung mga inato dito, like yung mga pastil na 10 pesos or 20 pesos. Pero yung nakikita natin doon ng mga food is makakain ka lang na may 100-150 pesos ka. Goods na, mabubusog ka na talaga. Yung mga gatas nila, ang sarap. Yung yogurt nila, ang sarap. Next. Papunta na kami sa highway. Daanan ng highway ang linis. So paglabas namin ng Kansai Airport, mga madadaanan agad namin is bridges, you know, and then tulay, may mga tulay, tubig na agad. Kita mo yung mga factory nila sa dagat. And pagdating namin ng hotel, napakiusapan na namin kasi yung check-in pala sa Japan is 4 PM. And
10, nasa hotel na kami. Napakaisapan namin sila na doon lang muna yung gamit namin sa room, which is a plaza hotel namin na naibook. I-attach ko dito kung anong hotel yon. Try nyo kung grupo kayo kasi we are a group of 8. Kasya pa doon hanggang 10 or 12 siguro. Or yeah, I think maximum na yung 10. No? Kasi pwede naman doon sa sahig sa labas, sa may yung parang sala-sala nila, pwede pa doon. And then yung mga beds malalawak naman, pwede naman sharing. So, okay din yun. At sobrang linis ng hotel. Napakarami lang talaga naming bagahe, guys. Alam niyo naman, first time, mag-OOTD talaga ang mga anten ninyo. Kung followers ko kayo sa Instagram ko o sa Facebook ninyo, makikita nyo talaga, guys, na nag-OOTD talaga ako. Okay, next is, ano pa ba? Ang dami. Then, naglakad na agad kami. Pwede ko pang balikan ngayon, no? Nagpa-flashback pa lahat. Magto 2 weeks later na. Okay, balikan natin yung paglabas namin, malamig ang panahon, pumunta kami ng Dotonbori, nag-picture-picture, pero yung tiyan ko masama pa din. Pero go nang go pa din. Ang hirap pala maghanap ng public CR doon, guys. Buti na lang yung sa Dotonbori area, pero ang layo talaga. Kailangan mong hanapin talaga yung mga toilet nila or kailangan mong bumili sa store na iyon para maka-avail ng toilet nila. Pero maganda dun sa area na yun, yung napuntahan namin, yung may yung may superhero na something. May malapit na arcade doon. So pwede lang doon pala mag-CR. Okay, so yung hapon na, which is nakita nyo dun sa vlog nila na first day na nagkain-kain na sila ng mga cake or whatever, hindi na ako kasama kasi nga masakit ang aking tiyan. Pinahinga ko na lang siya sa hotel, natulog na lang ako kasi ang sakit talaga ng aking siya. Yung sakit na bearable yung sakit, pero hindi mo alam na anong oras ka na naman i-evac. Okay, so hindi magandang timing for me. Okay, yun na. Second day, nagpunta kami ng Nara Park, masakit pa din yung aking tiyan, pero bearable lang, medyo madaming CR doon, kaya-kaya lang. Ang dami ko nang ininom na gamot, hindi pa rin siya tumatala, pero will not discuss about it anymore. Nag-enjoy kami sa Nara Park. Ano pa ba? Pumunta kami ng Tokushima. Everything about Japan is wow talaga. And then ito, shortcut na natin. Tunnels. Papasok ng mga tunnels. My God, libo-libo. Ilang tunnels? 10,000 ba yun? I-attach ko dito yung yung nabasa ko na ilang tunnels sa Japan. And sila yung my best tunnel talaga. Japan talaga, at napakadaming tunnels kasi mountainous yung area ng Japan. If you will see the Japan geography, puro bukid talaga yan sila lahat. And instead of making ways na parang ahas, they built a hole. Ano ba tawag doon? They built tunnels na lang. So, okay. Mountainous area, no problem. Parang yun yung sabi ng Japan. Kaming bahala dyan. Butasan natin yung mga bukid. Imagine, guys. Imagine yung tunnels, ang dami. Pag lusot mo ng another tunnel, may mountain na naman, lusot ka na naman sa mountain na yun. And yung tunnels nila ang linis, well ventilated, grabe ang ilaw. Convenience talaga. Yung before pa yung problema dumating, yung Japan solved na sila. Yung sa Pinas nag-increase na agad ng gasolina, sila hindi pa. Yung may increase sila pero kaunti lang. Diba? Yun, nakakamiss. And then next, yung food nila, ang sasarap. Sarap ng ramen. Diba kahit yung mga kanto-kanto lang na ramen nila, 150-200 pesos, ang sarap. Ang polite ng mga tao talaga, guys, na alam nila na foreigner ka, na hindi ka yung sinasabi na irashaimase, tama ba yung word ko? Ang galing nila kasi pag alam nila na foreigners, still polite sila. They're trying to converse politely. Hindi nila pinipilit na mag-English, but they try to converse politely talaga. Nagbabaw. Ayan. Thank you, arigato. Ganyan. Diba? Ang sweet nila. Pero kasi tayong mga Pinoy na parang namanul din pag nakakita ng tourist, biglang palak, biglang aligaga, hindi alam yung gagawin. Sila, they stay the manners. They keep the manners. Kung ano yung manner, Japanese way, kahit na iba yung pagkasalita nila, kahit na hindi English, mafe-feel mo talaga na sincere sila at saka may customer service. And yung mga nagtatrabaho doon, kinikip nila yung mga seniors. Yung kaya ng mga seniors na magtrabaho, kinikip nila, hinahire nila. Kahit sa airport, makikita mo na may mga senior na nagtatrabaho.
sobrang dami kasi from tunnels. Pumunta kami sa whirlpool, sa Naruto whirlpool. Ano yung whirlpool na yun? At yung whirlpool, natural whirlpool, biggest whirlpool I think, na makikita mo talaga at 2 p.m., 2 to 4 p.m., dun sila ipo-ipo sa dagat. And hindi siya parang delikado. But, pumunta kami ng spring. Ang lamig kasi ang lakas ng hangin. Wala akong dalang earmuffs. Anong tawag doon? Wala akong dalang pantabo ng tenga na lang nga. Hirap pagkamali. Okay lang. Anong tawag nyo dyan? Earmuffs, earpuffs, hindi naman earbuds, hindi naman earpods, okay? Basta yung pantabon sa tenga. Wala akong dala. Hindi ko alam na pag yung sa mga kapatid ko okay lang naman pag na-blow yung tenga nila, hindi naman masakit. Ang akin ang sakit talaga. So may mga videos ako, hindi ko alam kung na-captured sa video ng mga kapatid ko na gumaganon ako. Kasi wala, ang sakit talaga sa tenga nung hangin. And dumating kami doon 12, magwa 1 p.m. na, 2 p.m. yung peak or 2 to 3 yung peak ng whirlpool. So pumunta kami doon. Imagine, that is the bridge siya na crossing bridge from another island, Tokushima, 'di ba? So tatawid ka doon sa bridge na 'yon. And then sa ilalim ng bridge, itatry ko kung ma-attach ko dito kung sipagin ako ha. Sa ilalim ng bridge na 'yon, ito yung bridge ano 'yun, yung bridge na magko-connect sa island. Napakalaking bridge, napakagandang bridge, Naruto Bridge. Okay? Sa ibaba noon, and Naruto Bridge is one of the most beautiful bridge pala sa Japan, okay? I-attach ko din dito yung information about Naruto Bridge. Sa ibaba noon ay pwede, doon mo makikita yung whirlpool, may daanan dyan ng tao, may skywalk or ano yan, parang napakalaking ano din, napakaganda, parang super highway din para sa mga tao sa baba na gusto manood ng whirlpool. At that time, sobrang lamig. At saka, guys, oh, literally, grabe, nasa ibaba tayo ng highway, super highway ngayon. Ginawa nila, grabe ang lakas ng hangin. Pwede kang itulak ng hangin. Yung gusto na namin makita dito ay yung whirlpool ng Japan. Pero for someone na lumaki sa tropical country, yung ganitong lamig, sobra-sobra, nakakabingi. Grabe. Windy pa talaga masyado. Ang galing ng Japan, no? Sa taas ng highway, gumawa sila ng walk path sa baba para lang makita mo yung tourist attraction nila na whirlpool. At saka yung hangin, guys, yung hangin na madadala ka talaga, kailangan lakasan mo yung grip ng paa mo while you're walking kasi madadala ka. Kasi yung ibang mga matatanda na napunta dun, guys, nahawak na talaga sa mga railing sa bakal kasi ang lakas ng hangin. Kasi nga, di ba, shore siya. So, malakas talaga yung hangin. Timing na talaga na yung hangin na yun ay malamig pa. So, hindi namin kinaya. Hindi ko din kaya. Nakakapagod yung lamig niya. So, nagpa-picture na lang kami doon. May kaunting whirlpool. Hindi ganun kalakas. Pero goods na. Umixit na agad kami. Ano pa ba? Mga bilihin, skincare, nakaka-addict sa Don Quixote. Ang ganda. Shibuya, hindi mo ina-expect na yung mga tao ay kukontest talaga ng takbo. Akala mo sa video mo lang makikita. And lastly, si Hachiko, guys. Ang ganda. Parang nakakaiyak nung andun ka mismo kay Hachiko and malaman mo na he was there waiting for his boss, for his owner to come on that day. Kasi lagi niya yung ginagawa, diba? He was there waiting. Alam niyo ba kung ilang taon? Hindi lang pala months. 9 years and 9 months, I think yun. I-attach ko dito. Basta 9 years mahigit. Almost 10 years yung hinintay ni Hachiko sa kanyang boss and doon na din siya namatay. Kaya ginawa yung stage na yun para sa kanya, diba? The lesson of loyalty and pagmamahal na kahit nawala ka, andun pa din may someone na naghihintay for you. Nakakaiyak. Sana all, diba?
And the train, ang train lang talaga. Gusto kong bumalik na Japan at mag-train na lang everyday hanggang sa makabisado ko yung train system nila. Dahil yung train nila hanggang ngayon, akala ko sa Singapore lang ako nakakita ng train na magulo, guys. Times 10 pala ang gulo ng train sa Japan. Grabe. Hindi mo, dapat alam mo kung saan talaga lulusot. At pag hindi mo naman alam, please feel free to ask kasi very assistive naman sila. And polite masyado. Okay, kailangan mo lang magtanong. Huwag kang magpadala dun sa mga tao. Huwag kang magpadala dun sa, alam mo yung may sudden urge ka talaga na parang nagmamadali kasi lahat sa palibot mo nagmamadali or parang hindi mo na pwede makausap. Pero pwede mo silang, may mga counters doon, may customer service na pwede ka lang magtanong for assistance talaga. And may iba naman na nag-i-English, they will try to converse with you. Kung may matanong ka dyan na Japanese or ano, they will try talaga na makipag-usap sa iyo at tulungan ka. So, Sakura, cherry blossom. I love cherry blossom ever since. Yung color niya, yung ano niya, na-enjoy ko talaga ang cherry blossom, guys. Kung babalik ako next year, April na yung tatimingin ko na time na full bloom na niya. Kasi March, swerte lang kami na may cherry blossom na lumabas sa Tokushima. Yung iba nagsa-start pa lang ng bloom. Yung full bloom niya talaga second week ng April, doon magsa-start, no. So yun yung magandang ipunta ng Japan. Ang dami kong napamili na cherry blossom inspired. Bumili ako nung Starbucks na, saan yung ano ko gang? Water bottle, andun na sa loob. Starbucks na water bottle. Bumili ako ng Sakura na nail, bumili ako ng perfume na Sakura scent, cherry blossom scent. Anything na may Sakura, bumili ako ng cup na may Sakura, cherry blossom, ay nako. Bumili ako ng Sakura tea. Okay na. Okay na yon. So, yun lang. So, sino bang hindi madedepress kung yun lahat namimiss mo? Alam mo kung may pera lang nga, every 3 months, pabalik-balik ka na doon, diba? So, yun lang yung lesson natin about post-Japan depression. Warning sa lahat ng makakapunta ng Japan. After nyo makabalik ng Pilipinas, you will be daydreaming again. Or you will start looking again sa mga promotions na papunta ng Japan. Dahil ibubook nyo ulit yung next flight ninyo. Okay, Japan, I'll see you soon. Arigato gozaimasu, Japan.